Hello everyone! Narito na po si Leng para sa ating ika-123rd day na ating sharing ng devotion video. And pagpasensya na po, medyo late na po tayo nakagawa ng ating sharing ng devotion video. Dahil sa nakakita ng ating ginawang live sa Facebook, ay nagkaroon po kasi ng dinner gathering dito ng pamilya ng amo kong lalaki. So dumating yung kanilang mother, kanilang stepfather at kapatid nilang lalaki na taga dyan. Yun siya yung pinuntahan namin ng Webes na nag-live din ako sa Facebook, diba? So yung dalawang helper nila kasama dito. So dito sila kumain lahat. So ang dami namin naging hugasin, maraming pin-repair. So naging abala ang inyong lingkod at yan. Medyo late na ng konti nakapahinga pero syempre maraming pang ginawa, nagsulat. Pagkatapos nag-type pa na ating devotion na written sa Facebook. So, bago po tayo magpasimula sa ating share na devotion video ngayon, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya na ating nakakamit sa bawat araw. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at tinadakila po namin ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala, Panginoon, sa pagpo-provide sa aming mga pangangailangan, Panginoon. At sa katatapos lang na napagtagumpay ang gawain, Panginoon, na pagsilbihan ang aming mga amo dito sa mundo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga buhay nila, Panginoon, at patuloy niyo silang pagpalain, Panginoon, nang sa gayon ay maging pagpapala rin sila sa amin at sa mga taong natutulungan namin sa pamamagitan ng sweldo na ibinibigay nila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa aming gagawing pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, ang lagi naming dalangin, Panginoon, ay magrema ito at maging buhay sa puso ng bawat isa, Panginoon, at magbigay buhay sa kanila, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang mga patay na kaluluwa o naliligaw na kaluluwa sa kadiliman ng aming kapwa, Panginoon. Tulungan niyo po kami na kami ang magsilbing gabay, Panginoon, or instrumento ninyo, Panginoon, upang sila ay madala sa tamang landas patungo sa pagkakaroon ng matibay na relasyon sa inyo. Salamat po sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, na kung saan kami malayang maipahayag ang kanyang ginawa, Panginoon, at ito ang pinakamaipagmamalaki namin sa lahat ng taong aming makakausap, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na hindi lamang nila ito mapapakinggan, Panginoon, bagkus ito ay kanilang mauunawaan at titimo sa kanilang puso at isip, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, salamat sa laging pagsama sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, na kung meron man kaming nakakalimutang ipanalangin, Panginoon, dala ng pagod o maraming mga isipin na mga bagay, Panginoon, ay siyang nag-i-intercede sa inyo, Panginoon, upang ang aming mga panalangin, Panginoon, ay makaabot sa inyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang inyong banal na Espiritu ay laging sumasa amin, Panginoon, at nag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. At kayo po lagi ang mataas sa aming ginagawang ito, Panginoon, at naway napapasaya namin kayo sa aming ginagawang pagpupuri at pagpapahayag ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat sa karunungan, Panginoon, upang ang bawat mensahe, Panginoon, ay aming lubos na maintindihan, Panginoon. At manatili po nawa ang inyong lingkod, Panginoon, at lahat ng mga nangangaral ng inyong salita, Panginoon, na magpakumbaba, Panginoon, at huwag ariin ang kalwalatian na tanging para sa inyo lamang po. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung nasusulat sa Lucas 19:45. Sabi dito, si Jesus sa templo. Pumasok si Jesus sa templo at sinimulang ipagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Message. Dito naman ay mangyayari kung ano ang ginawa ni Jesus sa templo. Dahil nang pumasok daw siya roon ay pinagtabuyan niya ang mga nagtitinda doon. Application. At ang unang ginawa ni Jesus sa kanyang pagpasok sa templo ng Jerusalem ay ang ipagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Maaring nagtaka at nagulat ang mga tao noon kung bakit ganoon ang ginawa ni Jesus sa kanyang pagpasok sa templo, na hindi ang tipunin ang mga tao at pag-usapan ang plano kung paano matatalo at mapapabagsak ang mga Romano. Subalit matapos sabihin ni Jesus ang mga naunang talata na mangyayari sa templo at Jerusalem, sa paglipas ng 40 taon ay nangyari na nag-aklas ang mga Hudyo sa mga Romano.
Makalipas ang 30 taon, si Titus na anak ni Emperador Vespasian ang isinugo para magpasimula ng giyera. Sinugod ng mga sundalo ng Romano ang Jerusalem. Hindi sila tumigil hanggang AD 70 ay tuluyan nilang nalupig ang Jerusalem at sinunog ito, kung saan 600,000 Hudyo ang napatay noon. So, puri ng pagkabasa ng salita ng Diyos. So, di ba, medyo malungkot yung naging ending, pero dahil yun na nga yung sinabi ng ating Panginoong Yesus na mangyayari. And syempre, we know that there's power in the Word of God. Dahil yun nga yung binanggit na ating Panginoong Yesus na mangyayari. So, yun nga yung nangyari sa Jerusalem, di ba? Nakakalungkot man kasi talagang marami ang naging matigas ang mga ulo sa kanila at hindi kinilala ang ating Panginoong Yesus. Yung kumbaga, they missed the chance na isang beses na pagpunta rito sa mundo ng ating Panginoong Yesus at hindi pa nila pinag-ukulan ng atensyon, hindi pa sila sumunod, hindi pa sila naniwala at hindi pa sila sumampalataya dito. Kaya ayan, nangyari ang nararapat na mangyari na kung saan sila ay napuksa. Ayan, imagine mo yung 600,000 na mga Hudyo na napatay, diba? And yun nga, si Titus na anak ni Emperador Vespasian ang nagpasimula ng giyera, di ba? Hindi ang ating Panginoong Yesus ang nagsimula ng giyera dahil ang sa kanya nga ay kapayapaan. Ang nais niya ay makilala siya at tanggapin siya ng mga tao. Kaya nga ang unang ginawa niya sa templo, hindi siya gumawa ng meeting di avance, hindi rin siya nagturo, 'di ba, ng mga salita ng Diyos agad-agad dahil alam naman natin na ang Jerusalem ay napaka-relihiyoso. Kumbaga kabisadong-kabisado nila ang lumang tipan o ang tinatawag nilang Torah. Ayan yan ang tawag ng Israel sa kanilang lumang tipan. Hindi sila naniniwala sa bagong tipan dahil hindi sila naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas at Mesiyas, diba? Kaya pagdating sa kaalaman tungkol sa kautusan ay kabisadong-kabisado daw nila yan. Kumbaga sinasabi nila na lahat yan ay nasusunod. Pero dito makikita natin na sa pagpasok ng ating Panginoong Yesus sa templo ng Jerusalem, ang ginawa niya agad ay itinaboy niya ang mga nagtitinda doon. Dahil ayan na nga, makikita natin sa mga susunod na talata na ang ginagawa ng mga tao ay imbis na sumamba sa Diyos, ay ginagawa nila ito na paraan para sila ay kumita, tumubo, or parang lapastanganin ang tahanan ng Diyos. Kaya nga, ang ginawa na ng ating Panginoong Diyos ay na patumba at napuksa ang Jerusalem at ang templo dito at hindi na muling nabuo dahil nga ang new temple na ay ang ating mga katawan. Kaya tayo dapat ay pinag-iingatan natin ang ating katawan, pinapanatili natin ito na malakas, palusog, matino, ayan, at malayo sa anumang kapahamakan, di ba? Talagang sa isip, salita at sa gawa ay makikita sa atin na sumasa atin at naghahari sa atin ang ating Panginoong Diyos at si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa. Lalong higit, dinedeclare natin, ipinapahayag natin sa ating kapwa kung ano yung bumubukal na overflowing sa ating puso, which is kahit natutulog ka pa or kahit simpleng makausap mo lang ay nais mong maipahayag sa kanyang tungkol sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang libreng kaligtasan na ipinagkakaloob at minamahal mo sila, inaalagaan mo sila at concerned ka sa kanila na gaya ng ating Panginoong Yesus sa lahat ng mga tao, di ba? So, yun, malungkot man ang nangyari, but yun nga, sabi, ang mga hindi nagbigay ng atensyon, hindi pumansin sa paanyaya ng ating Panginoong Diyos, ang magiging ending talaga nila ay destruction. So sa buhay natin, 'di ba, na kung ayaw nating magkaroon ng destruction sa ating buhay, wala po tayong ibang dapat gawin kundi punuin ang ating buhay na ang ating templo ng mabuting balita o salita ng Diyos. At punuin natin ang ating isip at puso at kaluluwa ng kung paano ang naging pamumuhay ng ating Panginoong Yesus ay ating unti-unti na magaya into
Christ-likeness tayo, di ba? Nang sa gayon ay natutupad natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos at ito rin ay naibabahagi natin sa ating kapwa dahil dyan po mas nagiging epektibo ang ating pananampalataya, di ba? Dahil sabi nga, faith comes from hearing and hearing the word of God. So, hindi ka lamang nagbabasa, kundi ikaw rin ay nakikinig at sa iyong napapakinggan ito ay nagkakaroon ng rema or living effect to you, di ba? Na kung saan ko ikaw ay nalulungkot nang marinig mo ang salita ng Diyos, ikaw ay biglang sumaya, di ba? Nung ang problema, ang iniisip mo na makarinig ka ng salita ng Diyos, nagkaroon ka ng pag-asa, di ba? So, kung maiintindihan pa po natin mabuti at magdidig deeper o mag-aaral pa tayong mabuti at nais nating makilala ng lubos ang ating Panginoong Diyos, as we go deeper, mas lalo tayong nai-inlove at mas lalo tayong naa-amaze sa kabutihan, pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa atin, na kahit until the last minute of our life, di ba? In every decision, in every situation of our life, ay kailangan talaga natin ng ating Panginoon Diyos. Wala tayong ibang option na pwedeng malapitan, di ba? Dahil talagang kapag nasa sobrang sagad na tayo, sadsad na tayo, na wala na tayong iba pang magagawa kundi maglupasay sa mga tindi ng problema o pinagdadaanan natin. Pero sabi nga, if you focus your eyes into the Lord, if you focus your heart and your mind into the Lord, hindi ka mabibigo. Dahil ang Panginoon, totoo siya sa kanyang mga naging salita. At narito nga, nakikita natin na ang nangyaring hindi pagsunod at hindi pagpansin ng mga Hudyo sa ating Panginoong Yesus ang nagdulot ng pagkawasak ng Jerusalem, which is the most religious place sa Israel, diba? So, wala tayo ibang magagawa mga kapatid kundi lumapit tayo sa Panginoon, magpasakop tayo sa Panginoon at ating namnamin ang kanyang bawat salita dahil nandyan ang kanyang mga pangako. Sabi nga ang last will and testament sa atin ng ating Panginoon Diyos ay walang iba kundi ang kanyang mga salita. Makikita mo dyan ang mga pamana sa iyo ng Diyos na dapat mai-unleash mo, mai-unlock mo, mabuksan mo. Nang sa gayon pag nabuksan mo, ito ay mangyayari sa iyong buhay at mapanghahawakan mo ang mga pangako at salita ng Diyos dahil ito ay buhay, totoo at nangyayari. Hindi man natin masasabi kung kailan mangyayari, pero as long as buo ang tiwala mo sa ating Panginoong Diyos, ito ay mangyayari at magaganap sa inyo. So, na po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon. At tayo po yung mag-closing prayer dahil kailangan ko na rin pong magpahinga dahil bukas ay may trabaho na naman. So, let us all gather into prayer. Amen, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa inyong mga pangako, Panginoon, ay talagang mapanghahawakan namin, Panginoon. Hindi kagaya sa pangako ng tao, Panginoon, na pwede kaming mabigo, Panginoon. Pero sa inyo, Panginoon, ang inyong mga pangako ay nangyayari, Panginoon. Hindi man sa mga eksaktong oras o petsa, Panginoon, na aming ine-expect na mangyayari ito, Panginoon. Ngunit ayon sa inyong kalooban, ito ay mangyayari, Panginoon, sapagkat ayaw ninyo na bumalik sa inyo inyong mga salita at mga pangako nang ito ay hindi nangyari sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin po namin anumang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa buong mundo. Ito man ay pinansyal, Panginoon, na aspeto sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo o pinagkakakitaan, Panginoon. We know that you will provide and you will prosper us, Panginoon, at bibigyan niyo kami ng magandang hinaharap sa buhay, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, lahat na may mga karamdaman o sakit, Panginoon, na ito man ay sakit sa emosyonal, spiritual, Panginoon, o physical na katawan, Panginoon. Kayo po ang may kakayahan, Panginoon, na magpagaling, Panginoon. Subalit ang kapangyarihan na nasa inyo, Panginoon, lalo na ibinigay ninyo sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Kung amin itong paniniwalaan, Panginoon, kung amin itong panghahawakan, Panginoon, maging kami, Panginoon, ay maaari niyong maging instrumento upang manalangin, upang magdeklara ng kagalingan at buhay sa mga namamatay na espiritu at emosyon ng bawat isa, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na inyong mga salita ay makapangyarihan, Panginoon, na kailangan lamang na ito ay buksan, pag-aralan, basahin o mapakinggan ng bawat isa, Panginoon, nang sa gayon ay magkaroon sila ng mas malapit
na relasyon sa inyo, Panginoon. At higit, Panginoon, ang aming pakikipagkapwa-tao, Panginoon, at pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon. Ay alam po namin, Panginoon, na lagi niyong ginagabayan, Panginoon, at nililid niyo po kami sa mga tao na kailangan naming maturuan, mabaginan ng inyong ebanghelyo, Panginoon, o mga talento at kayamanan, Panginoon, na pinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sapagat kayo po ang may karapatang magbigay, kayo rin po ang may karapatang bumawi, Panginoon, at ang aming pong tungkulin, Panginoon, ay pagyamanin pa ang mga ipinagkaloob niyo sa amin at itulong sa aming kapwa habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Kaya muli, pinapasalamatan po namin ang inyong dakilang pangalan, Panginoon, at alam po namin na mas marami pang mga taon ang idadagdag niyo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, at hindi ninyo hayaan na ang buong mundo, Panginoon, ay makakilala at tumanggap sa inyo at sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. So muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!